Good day, Kabarangay, and welcome to Vox Sofia. And today, I would like to share with you yung pananaw ni Baruch Spinoza sa Diyos. Kung ano ang pananaw niya sa Diyos. Unang-una, wrong yung perception na si Baruch Spinoza ay ateista. Wrong. Mas malinaw lang ang pananaw ni Baruch Spinoza sa Diyos. Ang Diyos sa pananaw niya ay omniscient, nakakaalam ng lahat, omnipotent, all-powerful, omnipresent. Kahit saan ay nandun siya. Ngayon, may isang tanga bobo, tanga tarantado na magtuturo na hindi daw pwede maging omnipresent ang Diyos kasi kung maging totoo ang omnipresent ang Diyos, nandun din siya sa Poso Negro. Ano kung nandun siya kung nandun ang part niya ang bahagi niya sa Poso Negro? Kasi nga, ang omnipresent is lahat ng space. Lahat ng space. Nasa Poso Negro man yan, nasa motel man yan, sa room ng mga motel na yan, nandun ang space, nandun din ang Diyos. Pag lumabas ka ng kalawakan, out of space, intergalactic travel ka pa, nandun ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Baruch Spinoza. Kaya lang, yung grade 4 na magtuturo na ito, utak, itlog, ang ulo ng tangang ito ay ulo ng itlog. Gusto niyang makipagkuntugan sa isip ni Baruch Spinoza. Hindi daw tama na ang Diyos ay omnipresent kasi hindi raw pwedeng nandun ang Diyos din sa silid ng mga bagong kasal na nagha-honeymoon. Binibigyan niya Malaysia ang honeymoon. Ano ngayon kung nandun? Di ba? Lahat ng space, whether may nakikita ka o wala, blank man yan or filled space man yan, nandun ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos doon, hindi siya powerful. Hindi siya all powerful, di ba? Hindi ba naisip ng tanga na ito? So, yun lang po kapatid. Ang God, ang Diyos ni Spinoza ay omniscient, nakakaalam ng lahat, omnipotent, all-powerful, omnipresent, kahit saan ay nandun. Di ba? Ito rin ang pananaw ng mga scientists. Specifically si Einstein ay nagsabi na nung tinanong, naniwala ka ba sa Diyos? Tinanong si Einstein. Ang sagot ni Einstein ay Albert Einstein. The great Albert Einstein. Ang sabi niya, naniniwala siya sa Diyos ni Baruch Spinoza. Kaya nag-research ako, ano bang ang Diyos ni Baruch Spinoza? Ang Diyos ni Baruch Spinoza ay omniscient, omnipotent, omnipresent, ganon. Bakit? Kakaiba ba yung pananaw ni Spinoza sa pananaw ng mga pastor ninyo? Kakaiba. Unang-una, makitid ang isip ng mga pastor na yan. Kaya akala nila makitid din ang isip ng Diyos. Malupit ang mga bunganga ng mga pastor na yan. Akala nila ang Diyos ay malupit din kagaya nila. Kaya sayang yung oras ninyo sa pakinig sa mga tanga na yan. Bukas, Sunday, sayang yung oras ninyo. Mabuti pang magbasa sa Biblia. Pag nabasa ka, muni-muni kung tama o kung ano ang ibig sabihin ni Baruch Spinoza sa mga
nababasa ninyo. I recommend na you can shock yourself by reading Osho. Kung talagang matatag ang isip mo, subukan mo lang kung how strong-minded you are. Basahin mo si Osho. Basahin mo si San Agustin. Saint Augustine. Basahin nyo si Baruch Spinoza, yung Ethics ni Baruch Spinoza. Ganun lang yon. Or, kung gusto nyong hindi masyadong malaliman na basahin, download The Gospel of Thomas. Doon, direct from the mouth sa mga sinabi ni Jesus Christ mismo. Ganon. Katulad sa mga sinabi ni Jesus Christ sa Gospel of Thomas na yan ay, huwag kayong maniwala na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. Huwag kang maniwala doon. Kasi kung totoong nasa langit ang kaharian ng Diyos, ay di mas nauna na sa inyo ang mga ibon. O, di ba? At huwag kayong maniwala na ang kaharian ng Diyos ay nasa tubig. Dahil nga yung mga Greko, di ba? Believe that the beginning of life is from the water. Yun lang po. So, huwag kayong maniwala na ang kaharian ng Diyos ay nasa dagat, nasa tubig. Kasi kung totoo yun, ay di, nauna na ang mga isda sa inyo. Ganon. Yun lang po, kapatid. Hallelujah. Bye-bye. Esep-esep, kapatid.